Ang inaakalang wala ng hangganang paghawak sa kapangyarihan ay magtatapos lang pala sa kamay ng taong naging kakilala na nila noon pa man. Kilala ang pamilya ng mga Paruhinog sa Uzamis sa kanilang mga gawaing ilegal. Pero walang sinuman ang nangahas na kalabanin sila dahil kahit mismo mga alagad ng batas noon ay takot sa kanila dahil sa kanilang mga koneksyon. Nagsimula ang kapangyarihan ng pamilya Paruhinog nang ilagay ng pamahalaan si Octavio Sr. bilang leader ng isang grupo na susupil sa mga komunista noong dekada 80. Nang mabuwag na ang grupo at hindi na kailangan ng pamahalaan ng kanilang serbisyo, dito na nagumpisang bumuo si Octavio Sr. ng kanyang sariling grupo. Grupo na naging kilabot hindi lang ng mga sibilyan, kundi pati na rin ng pamahalaan. Naging sakit sa ulo ng pamahalaan ang notorious na grupong ni Octavio dahil sa kanilang ilegal na mga gawain. Gigil na gigil ang mga alagad ng batas na mahuli si Octavio para mapanagot sa kanyang mga ginawa. Pero hindi madaling gawin ito dahil sa maliban sa protektado si Octavio ng kanyang mga grupo ay dahil na rin sa sanay na sanay din ito sa pagkikipaglaban. Naging maingat ang mga alagad ng batas sa kanilang pagplanong pagsukol sa lider hanggang sa natsyempuhan nila si Octavio sa sabungan noong dekada 90 at doon na mismo tinapos ng mga alagad ng batas ang pagsilbi ng hustisya sa lahat ng mga naperwisyo ni Octavio nang kanila itong tinimbog. Naburaman ng pamahalaan sa listahan ng pangalan ni Octavio nang ito'y kanilang mapaslang, pero hindi naman nabura ang inumpisahan nitong grupo dahil mas lalo pa itong lumakas nang magkaroon pa ng iba't ibang alyansa sa iba pang mga notoryos na grupo. Ang mas matindi pa ay kanilang naghiganti ang pagkawala ng kanilang leader nang kanilang isa-isang pinaslang ang bawat miyembro ng alagad ng batas na tumimbog kay Octavio. Katulad ng mga gawain ni Octavio ay ipinagpatuloy rin ng mga anak nitong sina Renato, Reynaldo at Ricardo ang kanilang ilegal na mga gawain hanggang sa naaresto si Renato noong 1993 at sumuko naman sa pamahalaan sina Reynaldo at Ricardo noong 1994. Pero ibinasura naman ang mga inihaing kaso nito laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. 1997 nang pinasok ni Reynaldo ang mundo ng politika nang ito'y tumakbong pagka-barangay captain at nanalo. 2001 mula barangay kapitan ay naging alkalde na ng Uzamis si Reynaldo at provincial board member naman ang kapatid nitong si Renato. 2002 timbog sa pananambang si Renato sa Ermita, Manila. Mga dati pa nitong atraso sa iba pang pinaghihinalaang nasa likod ng pagpaslang sa kanya. Samantala, naging maganda naman ang political career ng kapatid nitong si Reynaldo dahil pati ang anak nitong si Nova Princess ay nakapasok na rin sa mundo ng politika sa kanilang lugar. Ang mag-amang mayor at vice mayor na sina Reynaldo at Nova Princess ay inakusahan ng samut-saring mga kaso. Maliban sa pagiging protektor ng ilegal na droga, ay napuno rin umano ng korupsyon ng kanilang pamamahala. Isa na rito ay ang kanilang mismong pagbigay ng award ng kontrata sa sarili nilang negosyong Paruhinog & Sons Construction Company noong 2008 na siyang mag-aayos ng gymnasium ng Uzamis. February of 2016, lumabas ang isang arrest order para sa mag-amang Reynaldo at Nova Princess. Pero dinismiss ito ng Sandigan Bayan dahil sa kabiguan ng mga nag-aakusa na mas specify kung ano nga bang kasong nilabag ng mag-ama. August of 2016, direktang pinangalanan ng presidente ang mag-amang Reynaldo at Nova Princess bilang protektor ng ipinagbabawal na bisyo. I would like to just give you the advice. Once you hear your name mentioned here, we are somewhere, you are now relieved of your present assignment. Report to the PNP within 24 hours or I will order the entire armed forces and the police to hunt for you. Nasa sa inyo yan. Former second vice district board member Ricardo Parahinog Ardot. So, iba tong si kapatid siguro to. Reynaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Uzamis City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be
the wife of, I think, Kulangko. Yung poster boy doon sa blandi-blandi pambuhok. Hindi naman, pisoy. Alam mo ba siya magpunta, abangan ko kayo. Kaagad naman itong pinasinungalingan ng mag-ama at sinabing 2001 pa lang ay nilalabanan na nila umano ang kalakarang ito sa kanilang lugar. Pinasinungalingan din ni Reynaldo ang mga aligasyon na meron siyang koneksyon sa isa sa mga hari ng selda sa Bilibid na si Herbert Ampang Kulango.